Hello everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Amazing morning mga ka-DIY master natin dyan. So, panibagong araw tayo at panibagong vlog. Ituturo na naman namin sa inyo sa araw na to. At syempre, bago tayo mag-start, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na nagtitiwala sa channel natin. Ayan, at kung bago ka sa channel natin, please huwag mo munang kalimutan na i-hit yung subscribe button, like at share mo tong video na to para makatulong sa iba. At huwag mo na rin kalimutan na i-hit yung notification bell para update ka sa mga next videos. Ayan, so bago tayo magkalimutan, Analos Vlog, subscribe nyo rin para sa mga sawi. Ayan, so nandito tayo sa car model natin na Toyota Corolla Altis 1.8G. Ayan, so may gagawin tayong basic tutorial uli sa araw na to sa inyo ngayon. Kaya wag po kayo maglilipat ang channel kasi saglit lang to, okay? So ito yung mga tools na gagamitin natin. Ayan, meron tayong ratchet, tapos extended bar adapter, tapos meron tayong deep socket na size 16 or 17. Ayan, tataka kayo o curious kayo kung ano yung gagawin natin, pero bago magkalimutan, gag-gloves tayo para mas safe tayo mga ka-DIY. Ayan, so gagamit din po tayo ng T-socket. Pakita mo, ayan, may T-socket din tayo. Ayan, may tatanggalin tayong size 10 na bolt, pero kung wala kayong T-socket, spanner can do or will do, okay? Ayan, open na natin. Next natin yung pangalan ng shop natin. Yan, Car Wash and Motor Parts. Dito lang po sa Kasbug, Magtaking, San Carlos City, Pangasinan. Are taga Pangasinan, kamusta kayo tan? Ayan, mabigyagaw si kayo. Open natin. Ang gagawin natin ngayon mga ka-DIY ay magpapalit tayo ng SP or spark plug. Bakit to tayo kailangan magpalit ng spark plug? Brief history lang po. Nakuha ko kasi itong unit na to, hindi ko alam ang history kung nagpalit na sila ng spark plug or hindi pa. So mas mabuti na palitan ko na lang, i-check ko muna sa papalitan ko kasi medyo rich yung fuel na consumption niya. At the same time, medyo mabaho yung lumalabas na usok sa tambutso niya. Yun kasi yung mga sign na baka deteriorated na or fluctuating na yung spark plug mo o yung SP na tinatawag. Okay, so bubuksan natin to. Ito po, apat po yan na ignition coil. Tatanggalin ho natin yan gamit ang T-socket para dito ho yan. Okay, isa-isa. Luluwagan po muna natin lahat para mamaya kakamayin na lang natin. Okay, so pag naluwagan mo na yan, pwede mo nang kamayin yan. Ingat lang baka mapanis. Joke. So ito na po yung pang-apat na bolt size 10. Sa niya, socket niya mga ka-DIY. Bagong palitin po natin yung socket niya, bagong gawa natin itong ignition socket niya, pati itong sa niya dito sa may may injector niya mga ka-DIY. Check niyo yung vlog ko na to kung paano magpalit ng socket ng injector, socket ng ignition coil at socket ng BBTI solenoid. Nandun lahat sa vlog natin, check nyo. At saka yung FB page pala natin, huwag nyo kalimutan, paki-follow na rin po. Ayan. So ganito po yung pagtatanggal. Pag natanggal mo na yung T-socket na, bolt na size 10, tanggalin mo na lang ganyan, isa-isa. Okay? So ganyan lang po. Ayan. Tapos itong pang-apat, pangatlo, tapos itong pang-apat. So pag natanggal nyo na, ganyan lang. Saka natin gagamitin ng ratchet. Yan. Yun. Lahat. Apat. Saka nyo balikan, isa-isahin. Yan. Sa paghihigpit naman ng spark plug mga ka-DIY, yung tamang higpit lang. Kasi mamaya masira yung ito sa may head ninyo kasi lalo na pag mainit. Tamang-tama pala pag gusto nyo magpalit ng spark plug, yung hindi po nyo pa nagagamit yung kotse, yung malamig pa siya. Early in the morning or morning, basta hindi nyo pa nagamit para mas safe po yung yung thread. Kasi mamaya pagka mainit, baka malus thread mga ka-DIY. So tanggalin muna natin yung isa. Ito kasi yung ko gamit ko na
deep socket, hindi po talaga pang spark plug. Pero pwede naman po siya kasi same size lang po siya. Kaya lang, yung pang spark plug po talaga ay dumidikit pag tinas mo, sumasama po siya. Ito hindi. So ang gagawin ho natin, na-discarte ganito para sumama. So ayan mga kadiway, pagka ayaw sumama dito, yan, lunglos lang po. Yan. So yan, check natin. Ayun, no, ang dami na palang carbon deposits dito sa spark plug natin. So ang gamit ilang spark plug ay, yung dati may-ari ay Bosch R. Ayan. Titanium, platinum pala, titanium. Sorry mga kadiway. Ayan, platinum po ang gamit nila, kulay blue. Dito kung nakalagay naman dito kung saan made ito. Meron po kasing iba't ibang made o galing yung spark plug from Japan, China. Ayun, China po siya mga kadiway. Ayan, so ayan palitin na rin siya kasi aside from a lot of carbon deposits, wala na rin yung parang needle niya. Ayan, sa may center electrode niya mga kadiway. Ito po, ang nasisira kasing kadalasan sa mga spark plug ay yung itong mismong gitna niya dito, napupundi ho yan. Yan po yung center electrode. Ito po nandito sa ibabaw, ang tawag po dyan ay ground electrode. Yan po yung nagpo-produce ng kuryente. Okay? So dito rin, pagka naninilaw na to, parang rusty or copper na kulay ito, palitin na rin ho yan mga ka-DIY. Pwede pa siya pero medyo ano na po siya, pabigay na kasi sa katagalan na rin. Okay? So tatanggalin ko muna yung tatlo. Standby. So ayan mga ka-DIY, ito po yung apat na spark plug na tinanggal ho natin sa Altis natin. Pare-parehas ho siyang platinum na Bosch, made in China po yan. Meron po kasi made in Hungary, made in Japan, made in Finland, mga ganun. Yan. Bosch po ito ha mga ka-DIY, Bosch Platinum. So, yung sa may center electrode naman niya, hindi naman po siya rich kasi brown naman po siya. Okay? Pero masyado lang nag-build up ng carbon deposits. Saka, kaya palitin na rin talaga to. Okay? So, ang ipapalit ho natin ay denso iridium. Ang denso iridium po kasi ay pangbakbakan ho talaga yan mga kadewa. Ito po yung pinaka-finest na o pinakamagandang brand na po ng spark plug. Itong mga to, although okay naman po talaga ang platinum, pagka ang ano lang po kasi medyo mas maganda po kasi ang iridium spark plug sa lahat ng sasakyan, mapamotor man yan or 4 wheels. Kasi bakit po? Nagre-range po kasi tumatagal ho siya ng 60,000 to 150 above kilometers bago siya mapundi or papalitan. Itong mga regular or standard na spark plug po kasi ay mga nickel or copper na type ay pwede ho siya, nagre-range po siya ng 40 to 60,000. So, saka mo siya papalitan. Madali ho siyang mapundi. Medyo mura ho siya, pasok pa sa bulsa, kaya lang hindi po siya tatagal. Unlike dito sa iridium type na spark plug ay tumatagal ho siya, kaya lang mo may kamahalan. Okay, tsaka maganda talaga yung sunog ng sunog niya sa fuel mo. So ito galing to sa dati kong Honda, sasakyan Honda Civic ESI. 1 month lang pong ginamit, tinanggal ko bago ko dinispose. So yan to ang lalagay natin. Ito, pakita ko sa inyo mga kadiwa. Ito po ang itsura ng denso iridium. Ayan, iridium power denso. Ayan. So yung tip po niya, ganyan ho yung tip niya. Nilinisan ko kasi natin. Parang karayom lang po yung ano niya. Yan, karayom lang po yan. Hindi ho siya yung parang buo. So yan, ganyan ho yung tip. Okay? Saka yan po yung lalagay natin. Denso iridium na po. So tatry natin. Turuan ko rin po kayo mag-try kung paano, kung ano pa po. Malakas po ho ang kuryente. Lagay ho natin dito. Yan. Tapos, huwag nyo pong gagawin sa bago to kasi ang bago talagang okay naman yung bago. Ito kasi ay galing ho sa isang kotse ko. Check ko pa kung pwede pa. Pero na-check ko naman na to mga ka-DIY. Pwede pa po, all goods pa po to. Gusto ko lang mapakita sa inyo na pwede pa po. Kung paano ho mag-check. Lagay nyo lang kung ganyan. Ito ho dito sa ignition coil. Kasi tatapat yung ganyan, tapos papaandarin ho natin yan. Makikita nyo po, dapat it should be blue yung kulay po ng electric, yung current na lumalabas. Okay? So ito po ka-DIY, yung ano niya, normal niya. Ayan. Tapos hindi ho, from Japan ho yan mga ka-DIY, made in Japan po yung ito po yung gap niya, 0.4. Ayan. So iwasan po natin na malaglag natin to kasi delikado po na magalaw tong gap ng po natin. Itong ground electrode sa center electrode. So yan, gagaping muna natin mga ka-DIY kasi itong isa medyo nagdikit siya.
So, ito yung gamit natin na pang spark plug gap na tools natin. May mga sizes yan, millimeter, ganyan, no? Parang topic style din ito. Okay? Pero ito talaga ang tamang pag spark plug gap. So, ang standard niya itong ano nito, nakalagay dito, nasa 0.4 to 0.6. Okay? So, ito yung ano ng type ng mga spark plug, mga ka-DIY. Una-una, ang pinakamababa, silver, yan, gold, nickel, ganun, platinum. Tapos, ang pinakahuli na pinakamaganda ay iridium kasi kaya niya ng 2,500 degrees Celsius. Okay? So, tumatagal ho siya talaga. Yan. Ilagay na natin. Yan mga ka-DIY, original po ito naka-engrave. Yan, Denso, Japan. Yan, kung makikita niyo po. Okay? Ilagay na natin. Yung paglalagay, hulog mo lang ng ganyan mga ka-DIY. Po natin. Tapos, saka natin higpitan sa kamay. Kamay lang muna, huwag mo nyo munang gamitan ng ratchet. Tapos, higpitan mo yung kaya mong higpitan sa kamay. Hindi pwedeng mahigpit ito eh. Kasi meron tayong ano lang dapat dito, higpit. Meron tayong pound. I think nasa 18 pound yung tamang higpit nito, yung bigat ng higpit. Pag gagamitan mo ng torque wrench. Ang ano ng mga ano. So ito po yung sinasabi ko na ano, torque na panukat ng pound. May tamang bigat ho kasi ito ng paghigpit yung spark plug natin. Hindi pwede yung hihigipitan mo na maigi. So 18 hanggang 20, yan 19 to 20 pounds o yung 20 pwede na yan. Gagawin mo to yung nahigpitan mo na siya talaga sa kamay mo tapos saka mo lang siya higpitan. Mas maganda yung gamitin niyo ng ganito, yung bilhin niyo mga ka-DIY yung digital na tapos yung merong pagka na-meet niya na yung ano desired na pound niya na higpit, tumutunog tik doon, okay na yun. Ayan, okay na ho yan, yan oh. Tinuturo na yan 20, okay na yan. Lipat niyo ulit. Yan, maluwag pa to. Same lang po dapat mga ka-DIY, 20 din. Yan, pag umano sa 20, okay na yan, mahigpit na yan. Eh, ganun lang po sa lahat ng apat na yun. Turo ko lang po sa inyo. Pero pag wala kayo nito, yung tamang higpit lang po sa ratchet. Hindi pwede yung mahigpit na mahigpit kasi yung spark plug po kasi, yung thread nun, bakal. Tapos itong makina natin ay aluminum. Mahirap na, baka malus thread, okay? So yan, sa pagbabalik naman ignition coil, unahin nyo yung pinakamahaba. Siyempre may sukat naman yan. Yan. Tapat nyo lang yung butas. Ganyan lang humakal. Tapat nyo lang yung butas para sa bolt. Ganyan lang yung itsura niyan. Tapos, ayan, ganyan. Okay? Simple lang po yan mga ka-DIY. Kayang-kaya nyo po yan. Yan. Ito kasi nilagay na namin to na harness. Pinalitan namin. Nakuha na kasi namin to gulo-gulo. Wala na yung parang ganito nyo. Yung parang clip dyan ng wire. Wala na. Para mapakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung iridium power. Lakas na. Ganyan kalakas yung ano, mga ka-DIY, oh. Yan, oh. Ganyan kalakas ang iridium. Lakas. Yan, oh. Ganyan, oh. Ganyan naman para mas madilim. Ganyan. Diba? Ganyan ang lakas ng iridium power mga ka-DIY. Mag-testing kayo, dapat naka-gloves kayo para hindi lumundag sa katawan nyo yung kuryente. Yung unang testing ho kasi natin kanina, kaya ho maingay, parang tunog kuliglig kasi tinanggal ho, nakalabas ho kasi yung isang spark plug. So ang ginawa ko, kaya ganun kaingay kasi kaya lumalabas kasi yung hangin, yung compression. Ang ginawa ko, nilagyan ko muna ng spark plug na ano doon, yung dati na, tapos ito yung bago. Para hindi ho siya maingay, para hindi ho lumabas yung compression, yung hangin. Okay, para ganun ho talaga. Para umandar ho siya. So, yan. Nakita nyo po, ganyan lang po yung pagtitest. Meron actually tayong ganito separated video kung paano mag-check na ignition coil at mag-check ng spark plug. Okay, so pinakita ko lang huli dito sa inyo. Patanggalin ko na yung luma niya, tapos ilalagay ko na itong bago. Yan, tanggalin na ho natin yung luma na isa. Yan, nilagay lang ho natin to para matest natin to na good yung ano. Kasi pag hindi natin sasaraduhan yan, lalabas yung compression kagaya nung kanina. Lumundag. Lumabas yung hangin, ang lakas. Kala mo, sira yung makina, no? Turong kuliglig. So, dapat may invest kayo ng ganito na tools. Yan. Extension bar. Extension bar mga ka-DIY. Tapos itong ratchet. Dapat meron din ganito. Tapos, tama yung sukat. Yung bigat.
Yan, lagay natin sa 20. Yan, okay na. Ignition coil niya mga ka-DIY. Tapos yung 4 na bolt. Mabalik na natin. Ganyan lang ho siya kadali. Mas madali kasi yung magtrabaho mga ka-DIY pag yung ginagamit mo ay proper tools. Ganyan, no? Bilis lang, di ba? Ito na tayo. Last but not the least. Okay. Siguraduhin nyo lang na natama yung tapat. So yan, all goods na ho yung mga ka-DIY. So, try na lang ho natin na paandarin. Itong 1 click. Okay? So, 1 click po siya. Medyo malakas lang yung idle niya kasi cold start pa to. Kakapaandar lang po natin ang makina. Okay, so, na-prove natin na pag maganda yung spark plug mo, pag bago, 1 click yan. Patayin ko muna. Yan, last try natin kung 1 click uli. Ayun. O, diba? Pagka early in the morning, ganyan ho talaga yan. Bababa din ho yan. Pagka pag tumas na itong temperature, bababa na ho yung RPM niya. Sa 8,650 o before 1,000. Cold start pa rin kasi yan kasi kakapandar lang po natin. So, ayan. Wala ho siyang misfire. Bakit po tayo kailangan magpalit ng spark plug? O ano ba yung mga symptoms o yung mga dahilan kung bakit kailangan natin magpalit? Based on my observation, ito lang mga ka-DIY, para sa akin lang po ito. Pag nagmi-misfire na yung makina ninyo, pag nag-start din kayo, hard starting din po siya. Ganoon din po, nagmi-misfire, hard starting sa umaga, tapos reach na yung fuel ng consumption, tapos yung mabaho na masakit sa ilong, yung usok ng sasakyan ninyo. Okay? Tapos, deteriorated, pabago-bago ng idle, ganun yung mga symptoms para magpalit ng spark plug. Or, pagka nakuha mo yung unit na hindi mo alam yung history, na hindi niya sinabi kung nagpalit na o hindi pa, much better na i-check nyo yung spark plug. Pag ganito na, marami ng carbon deposits, tapos naninilaw na tong dito, itong kulay puti, yan, palitan nyo na yan mga ka-DIY. Saka, mas maganda kasi mas panatag ka o may peace of mind kapag bago yung spark plug mo sa sasakyan mo. Alam mo yung history. Mas maganda, mas mahal na spark plug, mas matagal yung paggamit mo. Long life siya. Katulad ng mga iridium power. Mga iridium, naglalas po yan ng 60,000 to 160,000 kilometers. Pag mga, ano lang siya, tawag ito, mga copper, nickel, platinum, gold, mga ganun, 40 to 60,000 lang yung mga yon. Okay? Mas mura, mas madaling mapundi. Mas mahal, mas matagal yung buhay. Okay? So, at saka sundan nyo pala yung recommended ng manufacturer ninyo. Pag nabili nyo yung kotse, brand nyo, may manual yan. Kung ano yung recommended niya na spark plug, yun po yung gamitin ninyo. Kung platinum, platinum. Kung iridium. Kung nickel, standard, yung standard yung gamitin mo. Pero kung gusto mo mag-switch into iridium, maganda rin. Diba? Pero decision mo pa rin yung mga ka-DIY, ha? So, disclaim ko lang po, hindi po tayo sponsored ng iridium o Dinso. Yan po lang po yung ginagamit natin kasi pang racing po yan. Galing po sa Honda Civic. Okay? So, ayan mga ka-DIY, hoping na may natutunan naman po kayo sa vlog content natin sa ngayon kung paano po magpalit ng spark plug at kung ano yung mga symptoms ng spark plug kung bakit kailangan natin siyang palitan. Ayan. Check nyo yung ibang vlogs natin, ng mga playlist natin sa mga DIY natin, mga motor natin, flex ko yung mga motor na ginagawa din natin dito. Yan. Yamaha Mio Sporty, Amore, Soul. Yan. Yamaha 2-stroke. Ayan. So, hindi lang po sasakyan yung ginagawa natin dito, pati mga 4 wheels. Pero, disclaim ko lang po, hindi po ako mechanic by profession. Mahilig lang po tayo mag-DIY at mayroon tayong kunting nalalaman tungkol sa mechanical at electrical. Okay? Pero nasa sa inyo pa rin yan kung susundin nyo po yung advice ko po sa inyo. Okay? So, dito sa HPT, sharing is caring. Disclaim ko lang po ulit, sa DIY, pag DIY, dalawa lang po ang meaning dito sa amin sa HPT, do it yourself at destroy it yourself. So, ingat po kayo sa pag-DIY. Gamit po kayo ng proper tools at siyempre gloves. Okay? So, ayan, okay na po yung Toyota Corolla Altis natin. Applicable po to sa lahat ng mga petrol or gasoline engine, yung ginamit natin ng spark plug. Kasi sa mga diesel engine ay glow plug po ang ginagamit. Iba naman po yun. Okay? Maraming salamat. To God will be the glory and burn time. Signing off.